Super flu sa bansa o nauna nang pong nilinaw ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang publiko sa kaso ng super flu sa bansa. Isa po itong karaniwang trangkaso na naitatala ng DOH tuwing nagpapalit o malamig ang panahon. Mas mabilis lang anya kumalat ang super flu pero parehas lang ang sintomas nito sa ordinaryong trangkaso. Sa huling tala po ng DOH nitong January 3, 2026, nasa 63 na kaso ang nakitang super flu o ano po ba ito? Subclade K? Yes. Ayun, na isang variant din ng malatrangkasong sakit na may parehong sintomas. Sa 24,287 naman na naitalang kaso ng severe acute respiratory infection o malalang pulmonya, 14 ang nakita na subclade K variant. Buwaba ang kaso ng malalang pulmonya ng 18% kumpara sa naitalang 29,708 na kaso noong nakaraang taon. Payo po ng DOH ugaliin ang cough etiquette. Takpan po ang bibig o ilong kapag uubo o babahing. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na tulog, pagkain ng tama at ang pag-inom ng sapat na tubig. Kung makaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo o pananakit na lalamunan o katawan, manatili po muna sa bahay. Pinasigla! Oo. Pero bago po tayo magpatuloy, no? Sek, ano ba ito? Kasi naman minsan, may super sa pangalan Ano ba yun? Alam mo, Jeff, natatawa din ako kasi sinusubaybayan ko itong pag-follow ng ating media, social media sa super flu. Kasi yung super flu, kinatatakutan sa North America, sa UK, sa Japan. Kasi doon yung Northern Hemisphere na may winter at medyo matindi yung winter. Yes. At ito rin yung mga bansang matatanda na yung mga tao. Apo. Mahaba ang lifespan nila. Alam nyo, trangkaso pa din ito. Kahit binago nila yung pangalan, subclade, kumbaga herbosa pa rin yan, kahit anak ko yan. Yun. Asawa ko. So, yung genetic makeup na maliit na yon, ganun pa rin yung simptomas. Yun ang sabi ng ating infectious disease expert. Tama. Jean Solante, pareho pa rin ang simptomas. Ngayon, sa atin, pag natrangkaso ka, di ba, ang nangyayari, ilang araw ka lang, mga 3 araw, 5 araw, kung healthy ka, recovered ka na. So, self-limiting disease ang trangkaso sa isang malusog at masiglang mamamayan. Pero pag ikaw ay may sakit, may cancer, matanda ka na, yan ang mag-iingat tayo. So, ang paalala namin, hindi ka dapat actually matakot sa trangkaso. Dapat matakot ka nga dun sa ibang sakit na mas natatakot ako. Tulad ng alinsek. Tigdas, mag-ano tayo ng ligtas tigdas, ang namamatay yung mga batang hindi bakunado. So in fact, magbabakuna kami starting sa Mindanao. Wow. Ng lahat ng batang 6 months to 59 months old. Para makover lahat sila, bibigay kami ng measles, rubella, yung tigdas hangin, tsaka tigdas bakuna, at vitamin A. Maglo-launch kami nito sa Monday sa General Santos. Tapos, ang isa pang takot ako na respiratory din, TB. Ay, sorry. Napaubo tuloy. Sana may napaubo tuloy. Yung tuberculosis. Kasi, alam mo, makasakay ka lang sa elevator, sumakay ka sa LRT, sumakay Airborne. ka sa... Medyo kulob. Medyo ubo-ubo sa tabi mo, walang mask. Baka hindi trangkaso yun. Yung trangkaso, makuha mo, okay lang, gagaling ka. Yung TB, pwede ka rin mamatay doon ng komplikasyon. Ayun. Tama, Sek. So parang misguided tayo, no? As a doctor, sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Sasabihin, doktor, pag nagpatingin ka sa doktor, sasabihin sa iyo, trangkaso lang po 'yan. Uminom kayo maraming tubig, uminom kayo vitamin C at uminom kayo ng paracetamol. Yun din ang i-advise natin sa ating mga. Tsaka Sek, idagdag ko lang rin po, no? Kailangan siguro sa ating media, babatiin ko muna, ito pagbati sa mga kapuso. Bakit? Kasi may na-monitor po ako as spokesperson ng DOH na article ng GMA News Online na hindi lang sila, lahat ng mga news desk ay very careful sa handling ng information. Kaya ako po ay bubusina, naglalambing. Sana po si Miss Dec Villanueva ng Philippine Star, huwag naglalabas ng numero na biglang 181,000. Kailangan tignan natin yung konteksto. Kapag tayo po ay humaharap sa laboratorio, yung mga resulta ng mga numero, hindi basta-basta pinamimigay. Merong isang doktor na nagpapayo, ang kolesterol ay ganito, ang iyong ECG ay ganito. Hindi yung ilalabas mo lang lahat ng mga numero para makascoop. Hindi ho ganon ang pagbabalita ng kalusugan. Let's do better po next time. Ayan. Panghuli na lamang po, ang dapat rin po siguro maintindihan po ng ating mga kababayan na ngayon po ay flu season talaga. Sekano.
Kaya Actually, walang dapat ikabahala. Ang flu talagang kumakalat siya. Kaya nagkukwento sa akin yung mga kaibigan ko, isang pamilya sila, lahat, isa-isang nagkakatrangkaso. Yan. Ganun talaga yung behavior ng flu. Talagang very transmissible siya. Kaya ina-advise natin, cough etiquette. Diba? At kung may trangkaso ka, huwag ka nang pumasok sa trabaho Yun. o sa eskwela. Kasi ikakalat mo lang Oo yung nga. virus. So stay at home, isolate, 3 days, ganun, okay na. Pwede na yan, gagaling na yan. Self-resolving. Ayan. Okay.